Ginugunita ngayon ang umano'y naging malagim na pangyayari noong panahon ng martial law. Ayon sa Yumao at dating presidenteng si Ferdinand Marcos, layunin ng batas militar na iligtas ang bansa sa mga kaaway nito at magbigay ng kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Ngunit ang mga naging biktima nito taliwas sa sinabi ng dating Pangulo. Alamin natin at gunitain ang naging pangyayari noong panahon ng batas militar sa ulat ni R. Vargas. Muling ginugunita ang mga pangyayari noong panahon ng martial law o batas militar. Idineklara ang batas militar noong ika-21 ng Setyembre taong 1972 sa bisa ng proklamasyon bilang 1081 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. We have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Ayon kay Marcos, idineklara niya ang batas militar sa dalawang pangunahing dahilan. Una ay upang iligtas daw ang Pilipinas sa kamay ng mga kaaway nito at pangalawa ay upang magtatag ng isang bagong lipunan na makapagdudulot ng ibayong kaunlaran, kapayapaan at seguridad sa sambayan ng Pilipino. Subalit taliwas naman ito sa paniniwala ng mga biktima ng batas militar noong mga panahong iyon. Para sa kanila, ang batas militar ay isang malagim na pangyayari. Isa si Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales sa mga nakaranas ng malagim na pangyayari noong martial law. Noong mga panahong iyon, si Rosales ay isang guro at isa ring aktivista para ipaglaban ang kapakanan ng kanyang mga kabaro. Nakaranas siya ng matinding pag-torture noong batas militar. Ako noon ay teacher, worker ako sa college, pero at naging aktivista rin ako. Pinaglalaban ko yung issues ng mga teachers, issues ng mga students, issues ng mga manggagawa, mga yun. Tapos doon yung panahon din na dahil nung tinataon ng batas militar noong 1972, pinagkukulong kami lahat dahil sa lumalaban nga kami para sa mas mataas na sahod and so on and so forth. No? So, kinulong kami lahat at marami sa amin tinorture. Para kay Rosales, kaya idineklara ni Marcos ang martial law ay upang humaba ang kanyang termino dahil sa korupsyon. Pinatupad niya ang martial law kasi actually noong 1969, nagkaroon na siya ng eleksyon. He wanted to be re-elected. He wanted to rule some more. Tapos na yung term niya. After 2 terms, hindi na siya pwede. And so, nung naramdaman niya na ganun nga, hindi na talaga siya mananalo, in the next term, nag-martial law siya. Naniniwala rin si Rosales na dapat ay malaman din ng mga kabataan ngayon ang mga nangyari noong martial law upang hindi na uli mangyari ang mga pagtutorture at pagpatay sa mga mamamayan noon. Panahon na yun, walang karapatan ng mga bata na makapag-organisa ng kanilang mga samahan. Walang karapatan. Kahit na sino, matanda, bata, mayaman, mahirap, bawal ang pag-oorganisa, bawal ang pagsasalita ng sarili mo kung ano yung naiisip mo. Ikukulong nila, tinotorture nila, at yung mga marami pinapatay pa nila, mga estudyante ng panahon ng batas militar. Ito yung dapat matutunan ng mga kabataan para maintindihan nila ano yung kahulugan ng never again martial law. Kaya naman, naniniwala si Rosales na hindi rin dapat bigyan ng full military honors si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani dahil sa karumal-dumal na ginawa nito noong panahon ng martial law. No, definitely not. Why are you going to give honors, military honors, to somebody who betrayed the country, to somebody who betrayed the people? Subalit kung ang taong bayan ang tatanungin, pabor ba sila sa pagpapatupad ng batas militar kung saan sinasabing may disiplina ang mamamayan? Kung ayun naman po ikakaganda ng bansa, opo. Mahirap yun. Dati naranasan na natin sa panahon ni Marcos yun eh. Di mo bro, di ba? Mas mainam siguro yung hahawak sa gobyerno natin, yung merong magandang adhikain talaga. Tapos na ang martial law at matagal na ring pumanaw si dating Pangulong Marcos. Ngunit tila patuloy pa rin ang pag-iral ng korupsyon sa pamahalaan. Ako ang inyong kaibigan, R. Vargas, para sa Newsline.